araw po sa buong Pilipinas, sa ating mga OFWs in a different countries or through the whole world, no? Ayan po, no? It's June 5, 2026. So, alam niyo naman po ang nangyari kahapon, no, sa Senado. It's a different, talagang kakaiba. Kakaiba itong nangyayari po dito ngayon sa Pilipinas. They're not respecting the institution of the Senate. Tanong ko po sa inyo, tanong ko po sa taong bayan o sa buong mundo, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs, mula ng pagkaupo ni BBM, ano na ba ang ginawa niyang tama sa Pilipinas? No. Ano na ba ang ginawa niya nga sa lahat ng kanyang pinangako ay kanyang itinupad? For me, I'm just asking you guys kung ano na ba talaga ang ginawa niyang tama. 2022, after 6 months, diyan na po nagsimula ang bangayan nila ni Martin Romualdez at Inday VP Sara. Tuloy-tuloy na po yan hanggang ngayon. Ang hindi lang katanggap-tanggap na nakipag-ugnayan si Bongbong Marcos sa ICC. Yan po yung masakit. Masakit sa akin o being DDS supporters. I'm from Digos, Davao del Sur. Matagal na pong humahanga na naging mayor po si Rodrigo Roa Duterte. Siya lang po ang nakapagpabago ng sistema ng Davao. Ang Davao po dati ay nakakatakot na lugar. Pero nung pagkaupo ni Tatay Digong, ay unti-unti po itong nagbago ang sistema. Ang mga NPA, ang mga insurgency na ay nabawasan. Ang drugs nabawasan. Mula ng pagkaupo ni Tatay Digong bilang presidente, ay malaki po ang pinagbago. Gumawa ka ba ng tama, ay mas maraming ginagawa ang mga oposisyon para siraan lang si Tatay Digong. Pasensya na po, medyo hindi po ang ating pakiramdam dahil sinisipon po tayo at inuubo. Pero nandito pa rin po si Dan the Defender, Sumbungan Channel ng Kalamba, ay taos-puso pong nagsisiwalat ng katotohanan. Nakakasawa na rin po barubal ng barubal dito kay BBM. Wala pong nangyayari. Pinapalakad na lang ni BBM sa kapirahan. Nauubos na po ang pera ng taong bayan dahil dyan niya ginagamit sa kanyang mga alipores sa Kongreso. Walang magawa ang People's Initiative sa ngayon. Pero ramdam na ni BBM, no? Ramdam na BBM na ang buong Pilipinas ay gigil na sa kanya. Pero sa kanyang kasakiman, sa kanyang yung bang pangsariling interest,
ay parang sa isip niya ay nakabawi na siya lahat. Yung naging BBM Sara vlogger po ako ng Laguna, ay ipinaglaban ko po. Halos makipagsuntukan na ako para kay BBM. Alam niyo naman po ang dahilan kung bakit binoto natin si BBM. Dahil kay Inday VP Sara. Pero, nevertheless, at the end of the moment, ito na po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Grabe po ang pagrilinlang ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Grabe na po ang pagbababoy niya sa Pilipinas. Even our Constitution 1987 ay kanilang binabago. Ito na nga po yung Constituent Assembly, yung CONAS, Cha-Cha o Con-Con. Gagawa sila ng paraan para ang kanilang pagkakaupo ay ma-extend at maging Prime Minister nga ito si Bongbong Marcos. But, malayo pa po yan ang ating pag-usapan kung ano ang ginawa nilang kabalastugan sa Senado kahapon. Ikaw, Win Gatchalian, don't ever think na ikay tempor na acting president. It won't be happen. Nabasa na kahapon ni Senator Rodante Marcoleta, ni Senator Pia Cayetano at ni Senate President Alan Cayetano na hindi po pwedeng bumoto na 11 lang kayo. Pero itong si Tuta Soto ang nag-declare, nagbasa, whatever. Pero kung inyong pong alamin ang section 1 to whatever mga section dyan sa institution ng Senate, ay hindi po, peking acting president po itong si Win Gatchalian. They are already bending the law. Parang si Erwin Tulfo po yan. At napakinggan po natin kahapon, no, nagdi-deny pa si Erwin Tulfo after ng Blue Ribbon Committee doon sa flood control. Kitang-kita po ninyo sa camera. And John Vic Rimulya as a DILG secretary, he denies it again na hindi daw siya humarang sa pagdaan nila Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla at ni Senator Pia Cayetano. That's what we call manipulating the social media. John Vic Rimulya, may gana ka pang humarap sa camera para magpa-interview nga i-deny mo nga hindi mo hinarang. Ano yun, AI? Kitang-kita sa madla nga hindi pwedeng i-edit sa ginawa mong pagharang kay Senator Robin Padilla at sa mga 18 ex-marines. Huwag nyo kaming gawing laruan. Huwag nyo kaming linglangin sa mga binabalak nyo sa bansang Pilipinas. Kahit hindi pa makagalaw ang People's Initiative, nananahimik lang po kami. But time will come, babagsak din kayo, BBM administration. Grabe na ang pagbababoy nyo sa Pilipinas. Isa pa nga hindi ko matanggap-tanggap na ipinakulong mo si Tatay Digong sa Netherlands, sa Dahig. Wala kang utang ng loob, kundi dahil kay Tatay Digong, hindi mapapalibing ang iyong ama na si Apo Lakay. Lagi ko po, every time na nagla-live po ako sa Facebook ko, nagla-live po ako sa
ah, sa YouTube ko ay lagi ko pong sinasabi ito. Baka nakalimutan na ng taong bayan, without Tatay Digong ay hindi mapapalibing ang ama ni Bongbong Marcos na si Apolacay. Pero ano ang kanyang sinukli? Ipinakulong niya. Dahil talagang planado na itong ginagawa nila ngayon. Planted na po ito lahat. Pero kahit anong gawin nila ay hindi nila mapapaimpit si Inday VP Sara. Mas marami pang dumadami ang sumusuporta sa mga Duterte. Iilan na lang ang mga alipores ni Bongbong Marcos dahil hindi makaaklas dahil nabigyan na ng maleta. Ikaw, Senator Erwin Tulfo, sinabi kahapon sa 18 Marines, 18 ex-Marines na sa Shangri-La Hotel, nagbabayad ka at namimilit ng babae. Kasama na siguro si Raffy Tulfo. Yan ang mga idolo nyo sa radyo. Raffy in action, yung kay Erwin Tulfo. Pero nakikita nyo po ang tunay na pagkatao ng mga Tulfo brothers na ito. Lumabas na po ang totoong kulay nila. Mabuti lang sila sa radyo, tumutulong sa taong bayan, pero yung nakaupo na silang dalawang senator, walang boses, kundi puro pagmamayabang na lamang sa taong bayan. Huwag na po tayo magpapalinlang sa mga ito. Dahil kung magpapalinlang pa ho tayo sa mga taong ito, tayo po ang People's Initiative ay wala na magiging boses. Pinakulong nila si Jingo Estrada sa graft case. Ganyan po sila ngayon. Pag hindi ka sang-ayon sa kanila, ay bibigyan ka ng kaso. Kagaya kay Vice Mayor ng saan ba itong Attorney Harold Despicio, Vice Mayor po siya sa isang lugar. Kinakasuhan pa rin ho. At ito nga si Senator Jingo Estrada ay nakakulong dahil sa graft. Ganyan po ngayon ang ating batas. They are already bending the law. Sa ginawang kabastusan ni John Vic Remulla sa Senado, ay wala pa hong nakakagawa ng ganyan. Nga mangharas sa loob ng Senado, wala nang karespeto-respeto po. Sa bahay ng Senado, binababoy nila. Last week yung NBI, grabe na po. Kayo na po bahala mag-isip. What happened now to our country? What happened now to our Philippines? This is already a massive martial law that we have experienced right now. Tayong mga People's Initiative, halos araw-araw na po doon sa Senado, halos doon na po sila natutulog. They are sacrificing themselves individually. Sana po, kung sino po yung malakas pa rin ang loob, kahit wala po tayo, na suportahan natin ang mga DDS supporters na sa Senado ngayon. Tayo po sa ating mga timeline, sa ating mga YouTube, sa ating Facebook page, doon po kayo mag-ingay. Huwag po kayo matatakot. Huwag nyo lang po silang murahin. Tell it kung ano ang nararamdaman nating mga People's Initiative. Kung bakit nagkaganito na po ang Pilipinas. Nakakahiya na po talaga ang Pilipinas. Pinag-uusapan na lang po tayo sa game show. Yung game show ng
mga ibang bansa, lagi nilang ini-example po nila sa kanilang questions and answers si Bongbong Marcos at ang bansang Pilipinas. Nakakahiya na po talaga ang Pilipinas sa ginagawa ng BBM administration nito. Hinuhuli, kinukulong nila yung lumalaban sa kanila. Pero ako'y takang-taka dito kay Browner sa Armed Forces of the Philippines. Bakit hindi nyo kaya ipa-follicle drug test itong si BBM? Yan lang ang inaantay ng buong Pilipinas, ng buong mundo, nga ipa-follicle drug test. Nag-utos na nga ang Supreme Court pero hindi pinapakinggan ni BBM na magpa-follicle drug test. It is our right na malaman natin kung ano na po ang kondisyon ng health ng ating presidente, pero siya ay palihim laging pumupunta sa St. Luke's para magpatingin o magpagamot. Not in public, but in a privately. Private na private po. Yan po ang sinasabi nga, wala pong tawag ito, walang yung nasa dulo na ng dila ko po, no? Kayo na po ang magkokomento. Yung dapat po talaga transparent ang ating gobyerno, pero secretly ay nagpapagamot sa St. Luke's. Gamit pa ang helicopter. Bakit mo tinatago, BBM, ang iyong health condition? Meron ka nang sakit, pero you always denies it. BBM, alam kong wala ka ng konsensya. Ang sa iyo lang ay makuha mo ang gusto mo. Ito, nakuha mo na, BBM. Nakuha mo na ang gusto mo. Ano pa ba ang gusto mong mangyari sa Pilipinas? Baboy na ang Pilipinas. Madilim na ang Pilipinas. Hindi sa may mga darating na sakuna. Sa ginawa mo, BBM, sa Pilipinas ay walang kapatawaran. Walang kapatawaran. You're kind of a mess. You're making the Philippines a mess country. Oo, inaamin ko. Naging vlogger ako ng BBM Sara 2022. Magsisisi man, nandyan na eh. Ibinoto ka namin, BBM. Dahil lang kay Inday VP Sara. Pero ang iyong sinukli sa taong bayan ay ang pagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Grabe, almost trillion na. 883 billion ang mga male-maleta. Nagdi-deny pa si Tuta Soto. Nagdi-deny pa si Erwin Tulfo. Sa lahat ng mga binanggit kahapon ng 18 ex-Marines, siguradong magdi-deny kayo. Magdi-deny. Kahit sabihin natin nagsiwalat ng 18 ex-Marines, ang tanong ko, may mangyayari kaya? May makukulong kaya? May makukulong kaya? Ever since, ang nakukulong ay side ng mga Duterte, pero sa side ni BBM, may nakulong ba? Wala. Kahit sabihin natin umapila si Saldico by assuming, ang tanong ko, kahit isiwalat ni Saldico lahat iyan, may makukulong kaya? Ang kinukulong nila, ito si Senator Jingo Estrada, pinakulong na nila. Pero sa side ng BBM, may nakulong ba? Wala, di ba? That's how they manipulated the law. They are already bending the law. Binabago na po nila ang saligang batas
Constitution 1987. Ito na po yung sinasabing dahan-dahan na po nila ginagawang Constituent Assembly. Itong CONAS, CONCON, CHACHA, whatever. Lots of us hindi po nakakaalam kung ano po itong CONAS. Dinadahan-dahan na po nila. We are now experiencing a massive martial law. Hinuhuli nila, kinakasuhan nila ang mga vlogger nga against sa kanila. Pag binabarubal mo si BBM, talagang dinedetect nila ang IP address ng mga vloggers katulad ko as a political vlogger. Pero hindi pa naman tayo sikat. Naging political vlogger po ako since 2016 pa po. Nabura lang ang aking mga multiple channel ko. Pero hindi pa rin ho natigil si Dan the Defender or Sumbungan Channel ng Calamba City, Laguna. Na kahit wala pa akong sinasahod, wala pa akong benefits nga nakukuha dito, it is my right na isiwalat o ipasabog ko ang nararamdaman bilang DDS supporters po. Ako po ay isang maisog. Nagtatatag po kami dito sa Calamba City, Laguna ng maisog. Pero mahirap mahikayat dahil nga po sa pera. Pero Sunday, no, ay ako po'y nanawagan sa ating Senate President kay Alan Cayetano. I don't want to mention his name, no. Kilala niya naman po ito, yung negro, na meron siyang pahiwatig kay SP Cayetano nga mag-ingat dahil meron talagang mag-a-assassinate kay Senate President Alan Cayetano. Sinasabi ko po ito dito sa live ko ngayon. Senator Alan Cayetano, maglagay kayo ng bulletproof. Ang iyong sasakyan, ipagawa mo ng bulletproof. At talagang ang iyong security ay mas damihan mo pa. Baka ma-sniper ka pa. Ikaw lang ang pag-asa sa Senado. Kayong mga 12 or 13 Senate na nagtatanggol sa ating saligang batas kahit binabastos na nila ni BBM ang institution ng Senate. We are proud of you. Nga talagang nananandigan. Hindi po ito Duterte Marcos. Ito ay ginagawang tama lamang ng 13 senators na itama po ang institution po ng Senado. Dahil binababoy na po ni BBM ang bahay ng Senado. Wala na po silang kagalang-galang sa institution ng Senado. Ano pa kaya? Hindi na nga nila nirespeto ang Constitution 1987 because they are getting nearer sa kanilang CONAS. Binabago na po nila ang batas. They are bending the law. Yun po ang sinasabi ni Tanga, yang ni Erwin Tulfo. Kailangan nyo pa ba idolo yung Tulfo brothers na yan? Wala na. Hindi na kailangan yung Rafi in action. Oo, sila'y nakakatulong noon. Yung nasa radio, nasa radio station pa sila. Pero yung yan nakaupo ng bilang senador, wala namang boses. Puro na lang yabang ang ginagawa ng Tulfo brothers nito. Ako, number 1 po ako followers ng
Rough in Action na bitag, yung kay Erwin Tulfo. Yes, hinahangaan ko yan, ang Tulfo brothers. Pero now, iba na. Sorry to say this. Nawala na ang paghahanga ko sa inyong Tulfo brothers because you are belong to a demon administration. Kayo na po ang magkomento kung ano po ang inyong nararamdaman sa nangyayari sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan pahabain to para isalaysay. Nandiyan naman sila sa PH Update, sila mga banateros, yung mga, ang dami pong political vlogger po sa Pilipinas ngayon nga talagang going straight forward sa mga Duterte supporters. And I'm proud of you guys. Nagkasama na tayo sa liwasan. Yung time nga yung KOJC seeds. Nandun po ako sa liwasan. No? Nagkasama-sama tayo yung mga vloggers dyan. Pero sorry to say this, malayo po kasi. Nasa Laguna po ako. Pero mas malayo din kayo. Kasi mga taga Davao ay, siyempre nakakasahod na po kayo sa YouTube. Ako po hindi na po nakakasahod sa YouTube. Ito po yung aking Dan the Defender po. Bago po ito. Sana naway ako po humihingi ng konting tulong po sa inyo. Nga paki-like, shares, and paki-subscribe na rin po. Para po tayo ma-monetize na po. Siguro kung meron akong sapat na budget ay why not? Siguro hanggang ngayon nasa Senado pa ako. Wala po, tayo po isang ordinaryong tao lang po na walang sinasahod sa Facebook page, walang sinasahod sa YouTube channel. Pero hindi po ako tatahimik hanggat may wifi pa po. Kakaload ko lang. Ay hindi po ako tatahimik hanggat at nararamdaman ko sa isipan, sa diwa't isipan, hindi ko hindi ako tatahimik. Kailangan natin ipaglaban individually, no, na tayo ang People's Initiative. Hindi na nila tayo pinapakinggan. Ibang tiyatawag nga people's power. No, wala na pong people's power. People's initiative na po. Kasi yung people's power, kay Cory pa yan. So, we are now a people's initiative. Kahit po sa inyong mga timeline, sabihin niyo po ang inyong nararamdaman. Huwag lang po niyong murahin si BBM. Kung ano po nararamdaman nyo, paghihinakit nyo, tingnan nyo po ang ating bilihin. Wala na pong pagbabago. Ang sahod, wala na pong pagbabago. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Ang mga mahihirap, lalong humihirap. Naghihirap. Siguro hanggang dito na lang po si Dan the Defender or Sumbungan Channel ng Kalamba. Naway nakapagbigay po ako ng konting, point of view na hindi na dapat barubalin itong si BBM, kundi kung ano po yung nararamdaman natin in a nice way. Sana po, paki-like and share at subscribe po itong bago kong Dan the Defender, ang YouTube channel ko. Mabuhay po kayo sa ating mga OFW. We're so proud of you. Nalampasan nyo ang gera ng Iran diyan sa Saudi o Israel or nalampasan nyo po, and I'm sorry kung meron po nasawi. Laban lang po sa buhay. Hanggat nandito, hindi natutulog ang Diyos ng ating tagapagligtas. Hanggang dito na lang po si Dan the Defender. May God bless us all. And may God heal the world and itong Pilipinas. Gamutin ng Panginoon Diyos
na sana po bumalik na po sa demokrasya ang Pilipinas. We have no democracy. Wala na democracy. Ano ba? Nagloko ang ating ano. So, hanggang dito na po tayo. Kaya, aking mga mga senator and bilil ako kay Senator Robin Padilla. Hindi niya pinabayaan kahapon si Senator Pia Cayetano, John Vic Rimulya, buong ahensya ng gobyerno hawak sa liig ni BBM. You are not Filipino. Because we are Filipino for nothing. Pero kayo, naging Pilipino na walang saysay. Sana ang pagnanakaw nyo sa taong bayan ay ang inyong mga pamilya ang matutusa. Hanggang sa muli. May God bless.